At may follow up dito si ano, si sino to? Si Cuando. Kung si Pedro ang unang papa, bakit si Pablo ang kasama ni Linos at hindi si Pedro? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At may follow up dito si ano, sino to? Si Cuando. Kung si Pedro ang unang papa, bakit si Pablo ang kasama ni Linos at hindi si Pedro? Tama. Si Apostol Pedro ang unang papa. Alam mo kung bakit? Yun ay dahil si Apostol Pedro ang first bishop of Rome. Di naman si Pablo. O tingnan natin sa ano sa kasaysayan na ito sa Rise and Victory of Christianity. Anong sinasabi dito? Yan o. Dito tayo sa baba. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. But so far, these new Christian communities were recruited exclusively from the Jewish colonies which existed in nearly all the large cities. Soon, however, the conversion of pagans was inaugurated and assumed greater proportions. The great Saint Paul, more than any other apostle, made this his special task. Saint Peter, the prince of the apostles, after laboring for some time in Antioch, transferred his residence to the capital of the world, the city on the Tiber. Here he died a martyr's death by crucifixion in the persecution under Nero, and here too Saint Paul was beheaded on the same day. The arrival of the humble fisherman made Rome what she was destined to be, the residence of the Vicar of Christ on earth. It was the greatest event in her history. Meron pa isang World History by O'Brien, nakalagay doon, Peter founded the church at Rome. Peter founded the church at Rome. He was the first bishop of Rome and was crucified at the stadium near the spot where the church of St. Peter stands today. Sabihin, meron pang follow-up dito na yung si Peter ang founder ng Church at Rome. Ito sa nasa World Almanac in the Book of Facts yata yan Tingnan ko lang World Almanac in the Book of Facts. Tingnan to Ayan tingnan nyo, ito, nakalagay dito. Palakihin ko lang. The Roman Catholic Church named the Apostle Peter as founder of the church in Rome. Church in Rome. And the first pope. Tapos yung kanyang successor, wala kang magagawa kung nakalagay sa successor niya Saint Linus. O sinabi kasing pope kasi, Bishop of Rome. Kung tutol ka na si Peter ang first Bishop of Rome, bigyan mo ko ng iba. Hindi pwede si Linus. Kasi kung i-search mo si Linus sa internet, ang sagot, the first Bishop of Rome after Peter. Di second pa rin. Tingnan mo ngayon sa sa internet Tayo natin buksan, no? Tayo sa ating buksan sa internet kung sino si Linus. Ating tingnan dito sa sa pangalawang Chrome dito. Buksan ko muna yung pangalawang Chrome. Ayan. Para masilip natin yung pangalawang Chrome. Okay, ito tayo sa ayan.
So, tisilipin dito ha. Who is Linus? Linus. Sino ba to si Linus? Who is Linus? Who is Linus in 2 Timothy? Wait lang. 2 Timothy 4:21. Who is Linus in 2 Timothy 4:21? Ayan o. In 2 Timothy 4:21, Linus is identified as a Christian living in Rome who along with others send greetings to Timothy and is described as being faithful to the Apostle Paul during his final imprisonment. Early church tradition, notably the writings of Saint Irenaeus, identifies that Linus as the second bishop of Rome, succeeding both Peter and Paul. Oh, second bishop of Rome si Linus? Eh kung siya ang second bishop of Rome, ang nauna Saint Peter talaga. How about Apostle Paul? Si Apostle Paul ba naging bishop of Rome? No. Si Apostle Peter lang ang naging bishop of Rome eh. Kaya, kung tututo lang mga MCGI na si San Pedro ang unang papa, bigyan niyo ako ng dokumento na sino ang first bishop of Rome kung hindi si Peter. Mahirap kasi tumututol kayo, pero wala kayong maibigay na sagot. Sabihin lang, wala yan sa Biblia. hindi mo nabibigyan ng sagot ng katanungan eh. Wala yan sa Biblia. Tinanong ko siya kanyo, MCGI, bro, tutol ka na si Apostle Peter ang first bishop of Rome. Kung ganun, sino yung first bishop of Rome? Sabi niya, wala yan sa Biblia. Alam natin wala sa Biblia nakasulat. Pero does it mean wala sa Biblia, walang bishop of Rome? Mali. Bakit? Gawa 20:28, ang iglesia ng Panginoon pinapakanin ng mga obispo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang papakain obispo eh. Tama, obispo. May binanggit ba sa Biblia sino ang mga naging obispo sa Roma? Wala. Does it mean nga pwede ka nang mag-conclude na walang bishop of Rome? O walang bishop of Rome? No. Talagang merong bishop of Rome. Tanggapin naman o hindi, merong bishop of Rome. Ngayon, kung tutol ka na si Apostle Peter ang first bishop of Rome, bigyan mo ako ng iba. Dapat yung iba nakadokumento. Iba sabihin kasi iba, yung mga ginabasa nyo, influensyado ng Roman Catholic yan eh. Bigyan mo ako ng libro na hindi influence ng Roman Catholic at hindi siya kung may-ari ng Protestante. Kasi pag Protestante ang may-ari, kasinungalingan ng mga nakalagay doon. Bigyan niyo ako ng ibang libro. Hindi Protestante ang may-ari at hindi siya under influence ng Roman Catholic. Bigyan niyo ako ng ibang libro. Nasasabi na ang first bishop of Rome, ibang pangalan na binigay. Hindi tututol kayo tapos pag hingan kayo, wala kayong maibigay. Hindi maganda yun. Dapat pag humingi kayo, meron kayong maibigay na dokumento. Alam mo, yan ang karanasan ko dati nung ako Sabadista pa. Tinanong ko ni Brother Wendell, dyan daw masagot ka na ba sa tanong ko na kung hindi si Kristo ang founder ng Katoliko, sino? Sabi ko, wala pa. O, yung iyong problema ngayon, dagdagan ko pa yan. Etong pangalawang tanong ko, nabigyan mo ng kasagutan. Kung hindi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, sino? O sige, bigyan mo ko another 1 week. I-search ko yan. Alam mo, Kwando, hindi mo tigas ang ulo ko. Talagang nag-search ako lahat ng library sa Oroqueta. Wala pa kasing Google nung panahon ko yun eh. Merong mang Google, di ko pa alam kung paano gamitin. Ang ginagawa ko talagang direct ako sa mga library. Library ng Ozami City Library, library sa Oroqueta, library sa Tudela, library doon sa Tangob, library doon sa Pagadian, sa Dipolog. Nagpunta ako ng mga library na yon. At lahat ng kasagutan nila, the first bishop of Rome was Apostle Peter. Ba't ba ko magmamatigas? Tapos yung isa pa, awan ko lang kung nalala ni Brad Tata, yung Brad Tata, naalala ba yung minsan nagawa kayo ng pakulo sa DXDD na sino ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika ang tumawag Protestante? Sino yun? Brad? Brother Jando?
Yung may nalala ka Yes, dati sa ano? Ozamis dati, nagpakulo kayo sa DXDD, magtanong kayo, tapos ang tanong mo ay sino ang unang sa tupapan ng Katoliko ang tumawag protestante? Yes, yes. Po. Sino nga 'yon? At anong sagot Sobrang niya? hinang signal ko, Brother Jando. Sino nga yung Putol-putol. brata? Ah, Nag-choppy. mag-off camera ka na lang. Nawala. Mag-off camera ka na lang, brata. Nawala talaga. Brata. Uy, Sobrang hinang signal ko, Brother Jando. Choppy talaga. mag-off Sobrang camera ka hina. na lang. Malinaw ka sa amin. Off camera ka na lang. Naka-off camera po ako, Brother Jando. Naka-off Okay, camera na po ako. okay, go ahead. Sino nga yung protestante tumawag ng tanong mo, Berta, na sino ang una sa tupapan ng Katoliko? Siya yung sumagot? Si ano man siguro yun, si Pastor Sakay. Sakay o yung Alam ko moderate bang si yung moderator doon sa sa debate ni Windel tsaka ni Romas. si Pastor Rolelo mo? Rolilo mo. Oh, mukhang 'yun. Yeah. Yung naging Rolly Pamaran? Oh, yeah. Oh, anong sagot ni Rolly mo sa call mo, sa tanong mo? Ang sagot niya, sa dali lang, si Rolilo mo ba yun? Oh, yung ano ba hindi ba alliance 'yun? Hindi, Kristiyano yun. Kang Mr. Lim noon. Kay Mr. Lim, oh. Siya yung tumawag sa sa tanong mo sa DXDD, nag-call siya. Kasi may premyo yung yung tanong, di ba? Verda? Ang ang iba yun, Brother Redo, dahil may tanong po ako doon na sabi niya na si Romano Katoliko ay tatag ng tao din. Ang sagot niya ay si San Pedro at San Pablo. Yon ang naalala ko. Pero yun sa pakulo na sino ang unang Santo Papa ng Simang Katoliko, ang naalala ko hindi si Rolilo mo, si ano ba yun? Ang sagot niya ay si Constantino. Ay, sagot ni Constantino? Kasi naalala ko dati, ang may sumagot, si Ulilumo yata yun ang sabi niya, alam mo brada, kung wala lang yung premyo na yan, hindi sana ako sasagot eh. Yung sagot, si Apostol Pedro. Napilitan. Si Rolilo mo pala yun. Pilitan siya. Nakalim, nakalimutan ni Sabi niya, alam mo brada, kung hindi lang sana sa premyo, hindi sana ako sasagot eh. Ang sagot sa tanong si Apostol Pedro. May sumasagot na si Constantino, Brother Janto, may sumasagot. Oh. Pero sa Rolilo mo, dahil sa premyo, Dahil sa premyo, sumagot siya ng tama. Oh, yun. Yun ang ibig ko. May reaction si Pastor Oplok dito sa sagot ko kanina. Na sabi niya, nang reaction si Pastor Oplok. Kilala mo si Pastor Oplok? Pastor Oplok. Si PTR James. Talaga yung signal ko eh. Si PTR James. Yung Pastor James. Yung Pastor James, Pastor Oplok. Mahina talaga yung signal ko, Brother Rando. Hindi, choppy po kayo. Choppy kami sa'yo. Pero malakas ka sa amin dito, brada. Okay yung signal mo dito. Okay, yun. Talaga. So ibig sabihin, nang dahil sa premyo na inilabas ng DXDD sa mga makakasagot sa katanungan, nagtanong si Brad Tata, sino ang unang Santo Papa ng Katoliko? Protestante ang tumawag. Sabi na protestante, Rolilo sabi niya, kung hindi lang sana sa premyo, hindi siya magsasalita. Ang sagot, Apostol Pedro. Apostol Pedro. May ibang tanong yung Brother Jando, kung hindi si Kristo ang tatag ng Simang Katoliko, Pastor Rolilo mo pa rin ang sumagot na hindi si Kristo dahil si San Pedro at si San Pablo. Yan yung sagot niya. Hindi niya nakuha yung premyo doon. Yun ang ibig kong sabihin, no?
O, kung tututol kayong mga MCGI sa stand namin na si Apostol Pedro ang una Santo Papa, magbigay kayo. Huwag yung gagawa ka sariling idea. Bakit? Sino ang tumawag kay Pedro na Santo Papa? Hindi yun ang turo namin. Wala kaming turo ha, ulitin ko ha. Wala kaming turo na Santo Papa si Apostol Pedro kasi tinawag siyang Santo Papa. Hindi lang kaming turong ganyan. Fallacy yan. Fallacy of Stroman yan. Wala kaming turong ganyan. Pangalawa, wala rin kaming turo na Santo Papa si Apostol Pedro dahil sinabi ng ni San Pedro, "Hoy, ako ay kilalanin yung Santo Papa." Wala kaming turong ganyan. Anong turo namin? Si Apostol Pedro ang unang Santo Papa dahil siya ang unang obispo ng iglesia sa Roma. Ngayon, kung tututol ka dyan, bigyan mo kami ng dokumento na hindi si Apostol Pedro ang unang obispo ng iglesia sa Roma at magbigay ka ng ibang pangalan at dokumento. Yun ang ano doon, panama doon.